Magandang umaga mga kapatid. Kinalulugod po namin ang inyong makikibahagi sa banal na Eucharistia. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng pagbibinyag sa Panginoon. Pagsitayo po tayo. Upang tayo ay maging marapat na sa pagdiriwang na ito ay umanap, ihingin natin sa Diyos ng awa at patawad ang lahat ng ating mga kasalanan at pagkukulang. Buong kababaang loob natin kasali, inaamin ko sa mga pamilya ng Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nag-aasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga matanan, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Hawain tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Oh
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, noong binyagan ng Mesiya sa ilog Jordan, bumaba sa kanya ang Espiritu Santo, at sinabi mo ang iyong anak na minamahal ay lubos mong kinalulugan. Kami mga isinilang mo bilang mga anak, sa tubig ng binyag at sa Espiritu Santo, ay mamalagi nawang kalugod-lugod sa iyo, sa pamamagitan ni Hesus Kristo, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ito ang lingkod ko na aking itataas, na aking pinili at kinalulugdan. Ibubuhos ko sa kanya ang aking espiritu, at sa mga bansa ay siya ang magpapatiran ng katarungan. Mahinahon at banayan kung siya'y magsalita, ni hindi magtataas ng kanyang tinig. Ang marupok na tamboy hindi babalikin, ilaw na aandap-andap, di niya papatayin, at ang katarungan ang paiiralin. Di siya mawawala ng pag-asa, ni masisiraan ng loob. Paghahariin niya ang katarungan sa daigdig, ang mga bansa sa malayo ay buong pananabik na maghihintay sa kanyang mga turo. Akong Panginoon, tumawag sa iyo. Binigyan kita ng kapangyarihan upang pairalin ang katarungan sa daigdig. Sa pamamagitan mo ay gagawa ako ng pakikipagtipan sa lahat ng tao at magdadala ng liwanag sa lahat ng bansa. Ikaw ang magpapadilat sa mga bulag at magpapalaya sa mga bilanggo ng kaliliman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Purihin ang Panginoon, ninyong banal na nilalang. Pagkat siya ay dakilan, marangal ang kanyang ngalan. Ang poon ay dakilain, purihin ang Diyos na banal. Iupo ang bawat isa kapag siya ay dumatal. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Sa gitna ng karagatan, tinig niya'y nalilinig. Sa daot ng karagatay, hindi ito nalilinig. Pag namusap na ang poon, tinig niya'y ubod lakas. Ngunit tinig kamahalan kapag siya'y nangungusap. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Ang tinig ng dakilang Diyos parang kulog na malakas. Kaya't mga nasa templo'y sumisigaw, nagagalak. Panginoo'y papurihan, ganito ang binibigkas. Siya rin ang naghahari sa dagat na kalaliman. Namumuno siya roon bilang hari, walang hanggan. Basbas ng kapayapaan sa bayan ng buong mahal. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatanggi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit sa ang bansa. Ibinigay ng Diyos ang Kanyang salita sa mga Israelita. Sa kanila niya ipinahayag ang mabuting balita tungkol sa pakikipagkasundo sa pamamagitan ni Jesucristo. Ngunit siya ay Panginoon ng lahat. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga-Nazaret. Ipinagkaloob sa Kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan
na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng dyablo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos, magsitayo po tayo. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito. Dinggin mo siya. Sumainyo ang Panginoon At sumayo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagahari sa mga tao ang pananabik pagdating ng Mesiyas, sa pagdating ng Mesiyas, at ang akala ng marami ay si Juan ang kanilang hinihintay. Kaya't sinabi ni Juan sa kanila, binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit ang darating na kasunod ko ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya ay makapangyarihan kaysa akin, at hindi man lamang ako karapat-dapat magkalab ng tali ng kanyang-kanya pa. Nabinyagan na noon ang lahat ng tao, gayon din si Jesus. Nang sila'y nananalangin, nabuksan ang langit, at bumaba sa kanya ang Espiritu Santo sa anyong kalapati. At isang tinig mula sa langit ang nagsabi, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinatulutan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo, magsiupo po tayo. So, magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. And for the last time, I would like to greet you a happy Christmas and a prosperous New Year. So dahil ito na ho ang huli, dahil ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag ng Panginoon ang siyang nagwawakas o nagbibigay tuldo sa pagdirimon natin ng kapasuhan. Bukas ho, papasok na tayo sa tinatawag namin ang karaniwang panahon. Kaya ho, pati ho, damit ng pari, iba na, kulay berde na. Kaya malalamhan na ho ito. Hindi nyo napansin ko, maaligasa ho. So, kaya yun po, no? Ngayong ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pagbibinyag sa ating Panginoon, this is the most opportune time and moment to reflect on our own baptism. To reflect on our own baptism as we say bye-bye to Christmas season and say hello to ordinary time. It is but fitting that we reflect on our baptism. Sisimulan po ito ng isang kwento. No, mahilig po ako sa kwento.
Pero kwentong, hindi ko storytelling atay. Pero mga karanasan ko dahil I believe na in every event na nangyayari sa ating buhay at sa bawat pagkakataon, ang Diyos ay namumusap sa atin. Oh, and I hope you are aware of this and you will take all possible opportunity, to listen and to see God's revelation sa mga pangyayaring nagaganap sa ating pang-araw-araw na buhay. Bago ko mag-December 17, na hindi ko ninyo alam, naka-birthday ko si Pope Francis. At si Manny Pacquiao. Great men were born on December 17th. Except myself. So, at ito ay taon-taon kong ginagawa. At ito ay alam ng mga taga-Bangko Sentral na kung saan hindi rin ko alam na bago ko ako napunta dito sa EDSA, 25 years so akong chaplain ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Nangihinaya na ako napunta ko dito. Sorry ko. Dahil naiwanan ko, I have to give up Bangko Sentral. At dahil na ako sa 25 years na akong nagsiserve sa Bangko Sentral as spiritual director and chaplain, nilalakad na rin yung akin. Anong tawag doon? Retirement, pension ko. Pero napunta ko sa SS lang, biglang nagla ako. Kasi hindi na ako makapunta doon simula na ako nagpunta dito. Dahil kahit ko si Father Matthew nag-misa everyday, itong mga huling araw ay ang aking mga schedule na lang na pinukuha doon ay para sa misa ay Friday morning, siya namang day off ni Father Matthew. At pag ako'y pumunta doon, hindi naman ako makakabalik dito ng 12:15 for my scheduled mass because of this horrible traffic. So, kaya yun, naglako na lang na parang pula. I was in Bangko Sentral since 1988. Dahil lang sa EDSA, nawala ang aking mga pangarap. Isang araw, nakaupo na lang ako sa rocking chair. Hindi tinatanggap akong pension. But God provides. And He will never, ever leave any priest unattended. So, kaya ho, alam nito ho, at meron ho akong mga friends na from Bangko Sentral, na bago pa ako mag-birthday, binibigyan na nila ako ng gift. At yun ho ay pera. Dahil alam nila na before December 17, ako ay bumibili ng gift ko sa aking sarili for Christmas, for birthday, and for New Year. Dahil minsan lang ko akong bumibili ng damit ko sa loob ng isang taon. At yung may bago akong mag-birthday. Kaya ho, nung natanggap ko yung gift nila sa akin, punta ko dito sa Rocking Songs. At tulad ng ginagawa ko sa taon-taon, bumibili ko ako ng isang pares na pantalon, isang magandang noses, isang pares na medyas,
at bagong sapatos. At ang binibili ko, bago kayo may eskandalo, ang binibili ko ay branded. No, hindi ko na ako sasabihin sa inyo kung anong store ang aking pinasok. Baka hinang ako na fee or endorsing. O bayaran ako. So, at ang binibili ko yung branded because it exists. Hindi nawawala sa forma dahil isang taon nga lamang sa isang beses na lang ako sa isang taon na, no? So, yun ang binibili ko para buong taon. Maganda ang format, maganda ang tingin, maganda ang dating. At nung ako'y pumasok na dito sa store na ito, a sales lady attended to me. At nung ako'y makapagsukat at inaayos na namin, bigla akong may lumapit na isang salesman dahil narinig daw niya yung aking boses na nandun siya sa loob at nagsasalansa ng ilang mga bagay na merchandise. Sabi daw niya sa kanyang sarili, kilala ko yung boses na yun. At lumabas ko siya. At nung makita niya ako, biglang sinabi niya sa akin, sabi ko na nga pa eh. Kilala ko yung boses na yun. No? Tapos, bigla niya sinabi sa akin, hindi mo ba si Father Larry kayo? Yung nagmimisa sa exercise. Sabi ko, oo. Yung pag-ako'y regular na, mas forward siya dito. Kayo yung bagong rector ng exercise. Sabi ko, oo. Tapos, sabi ko, pumili lang ako ng mga bagay na ito. Tapos, sabi ko, biglang sinabi niya na I was so embarrassed, no? Sabi niya, ay, Father, ang forma ninyo pala. Gusto kong bitawan. Ay, Father, ang forma ninyo pala. No? Tapos, pero, siguro, nakita niya na ako'y nag-blast, no? Bigla niya sinabi, kasi Father, pag kayo po ay nandun sa altar, at kayo po ay nagmimisa, no? Ang feeling ko, at alam ko, ito yung feeling din na maraming nagsisimba. Ang feeling ko, ang lapit-lapit ng Diyos. Ang lapit-lapit ng Diyos. Because we can see in you God. Nilalo ko akong napahirap. At sinabi ko sa kanya, ay, hindi ko na lang bibili ito. Kasi kagilao ako. Hindi ko na lang bibili ito. Kasi hindi ko Father. Huwag ko kayo ma-offend, sabi niya. No? This time he was so apologetic dahil nakita niya how embarrassed I was. No? Tapos, nakikita naman ko ninyo ako pag kakatapos ko ng misa. I am with my undershirt na yung panahon imagine because meron naman marami naman nagbibigay sa akin ng mga under shirts, no? Pero I prefer na isuot ko yung mga magluwang at mga luma na they're so comfortable with, no? Tapos sabi niya, tingnan mo, Father, yung suot ninyo ngayon, no? Parang hindi kayo pari, pero lumabas kayo dito sa aming store at maglakad-lakad kayo diyan sa pasilyo ng mall. Sasabihin ko sa inyo, hindi pa kayo nakakalimang hakbang, may lalapit ko sa inyo at magmamano.
Kasi, sabi niya, Father, hindi na po sa suot na mag-ara o luma, kundi ang nakikita na ay ang Diyos. And that is how I regain my composure. Kaya nga sabi ko sa kanya, thank you very much for reminding me of this awesome dignity that every baptized Christian should project. Dahil hindi pala ho ito pagyayabang. Hindi ho ito mga anak pagyayabang. This is what God is expecting from each one of us because of the baptism that we receive. That in our life, in our person, in our being, others should recognize the presence of God in us. Because nung tayo po ay binyagan, meron nung tinatawag kami sa theology na indelible character na inilalagay ng Diyos sa kaluluwa ng bawat isa. Actually, tatlo ho ang sakramento na nag-iiwan ng tinatawag na ito na indelible character. At ito ay ang sakramento ng Kanya, sakramento ng Pugli, at sakramento ng pagpapalik. Alam niyo yung indelible character, no? Di ba pag kayo bumuboto, lalagyan tayo dito ng indelible E. Hindi ho yan nabubura. O maburaman mo matagal. Pero in the case of the sacraments, no, na tinatawag namin na indelible character, that lasts for a lifetime. No? Ano mong ibig kong sabihin? Halimbawa ko, siya, Katoliko. Pero isang araw, nag-Muslim siya. No? So, pag Muslim man siya, hindi ko nawawala sa kanya ang kanyang pagiging Katoliko. Oh. Kaya, isang araw at bumalik siya sa kanyang pagiging Katoliko, she will not be baptized anymore. She will only recite the Apostles' Creed. And she will be asked to go to the sacrament of confession. At yun ay sapat na para ma-renew yung access. Oh, so hindi ko namawala that indelible character or ako ho pare. Halimbawa ko isang araw, huwag na saan mangyari. Mag-asawa ko. Para kaya nyo. Yung pare namin sa ex ako, kaya tumanda. No? Nakapangilakot. No? Kaya kung hindi ko na Diyos, no? Halimbawa ko isang araw, naisip ko, mag-asawa kaya ako, pero tanong ko muna, may makagusto kaya sa akin. Na lahat na ng kasupa-suang ko yung sumasakit. Hindi yung asawa ko masahin na lang. So, bigyan man mo ako ng dispensation ng Roma. Ako may mananatili pa yung pari. At in cases of emergency, I can baptize, I can celebrate Mass. Though tinatawag natin sa English na illicit, and yet, the Mass that I will celebrate is valid. Because ako'y pari magpakailanman. So yun ho ang tinatawag na indelible character. At ako ho, at ang bawat isa sa inyo, tayong lahat, because of the sacrament of baptism, we receive that indelible character imprinted in our souls. Kaya ho, when I'm coming back from that boutique, kaya ho, I thank that man
for reminding me of this dignity. So mga anak, no, hindi ko yun kayabangan. Yun po ang inaasahan ng Diyos sa bawat isa sa atin bilang mga binyagan. That in our life and in our person, people should recognize God in us. Kung hindi ko magkakaganon, we did not become faithful to that character that Jesus or God has imprinted on our souls. At yan po ang ganda ng sakramento ng binyak. No? Kung noong simula po, kahit sa lumang tipan ng likhain ng Diyos ang tao, nakawangis at kalarawan niya, at sa tao'y ibinahagi niya ang kanyang buhay. Dahil sinasabi sa story of creation, and God blew into his nostrils the breath of life, and man became a living being. So, ito hong dignidad na ito hong karangalan na ito hong buhay na ito ng Diyos, ay tinataktakan o sinicertify, kumbaga po sa NSO, certified through copy, nung tayo ay binyagan. Kaya uulitin ko mga anak, hindi po ako'y iyak-iyak sa sinabi ng salesman, nung naakala ko, ay yabang-yabang ko. Yung pala talagang mayabang ako, dahil hindi ko matanggap, na dapat pala, yun ang dapat namin kung i-project sa mga tao. At kayo rin ho, yun ho ang dapat na maiwan na alaala ng bawat tao na nakakasalubong ninyo at nakakasalubong ninyo. Na because of this person, I met Jesus. Because of that person, I have a glimpse of the kingdom. Because of that person, I touch God and experience His loving presence in the heart. So mga anak ko, ito ang sakramento, ang ganda ng sakramento ng binyak. Ito ang ganda ng sakramento ng binyak. Ang lagi mo natin itatanong, tulad ng narinig natin at the last part of the gospel that I have just proclaimed to you a while ago. Sa ating upang pagsasabuhay ng ating buhay, sa bawat pagkakataon, mabuksan man ang langit, may marinig kaya tayong tinig mula sa Ama na sasabihin niya ang sinabi niya kay Jesus na kanyang anak nung sininyagan. Ikaw ang minamahal kong anak na lubos kong tinulugtan. Because we have been faithful to our baptismal promises. We have been faithful to the God, to that character that God has imprinted in our souls. Or sasabihin sa atin ng Diyos, lumayo ka sa akin, hindi kita nakikilala. Because you have not been faithful to that character that they have been imprinted on your souls. May God bless us all. Amen. Magsigayin po tayo. Pahayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesus Cristo, isa anak ng Diyos, Panginoon ng lahat. Nagkawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpaksa ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay ibigin. Nangaraw sa pinaroroonan ng mga yumao. Nang ikatong araw ang buhay ng muli. Umakyat sa langit, nalulubos sa ngalan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula
ng palibitong hubong sa nabubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagbubuhay ng muli ng mga tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Ginugunita natin ngayon ang formal na paghinang kay Jesus bilang lingkod ng Panginoon na siyang aako sa mga pagkakasala ng sanlibutan. Buong pusong nagpapasalamat tayo sa Kanya. Atin po itutugon sa bawat kahilingan. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Para sa lahat ng mananampalataya, lalo na ang kanilang mga pinuno, gawa sila ang maging mga pagkumbaba at tapat na lingkod ng Panginoon sa mundo ngayon. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Para sa mga bagong binyagan, lalo na iyong nasa sapat ng gulang, nawa pahalagahan nila ang Espiritu sa kanilang mga puso at laging mabuhay ng mga anak ng Ama. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Para sa mga nakalilimot sa kahulugan at kahalagahan ng kanilang binyag, nawa pag-ibayuhin ng Espiritu Santo ang mga bunga ng kanyang pamamalagi sa kanila at muli silang gawing masisiglang kasapi ng simbahan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Para sa mga mahihirap, may sakit at walang hanap buhay, nawa makatagpo sila sa pamayan ng Kristiyano ng tulong na kailangan nila. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Para sa ating lahat na nagtitipon dito, nawa lagi natin isa-isip na tayo man ay mga anak ng Diyos at pagsikapan natin maging kalugod-lugod sa Kanya sa lahat ng oras. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Tehimik natin manalangin ang ating mga sariling kahilingan. Manalangin tayo. Mahabaging Diyos, pinigin mo kami. Ama, sa pagbibinyag sa Kanya, tinanggap ni Jesus ang bigat ng aming mga kasalanan. Nawa mapagaan namin ang gayong pasanin sa pamagitan ng pagpapahalaga sa aming mga pangako sa binyag. Isinasamo namin ito sa ngalan ni Jesus na aming kapatid at Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsimpo po tayo.
ng alak at tinapay kasama ng aming buhay ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pagkain sa iyong kamay. Sa ulit na nagkarangalan sa ating kapaglabangan at sa buong sambayan ng banal. Ama naming lumikha, ngayong ipinagdiriwang ang pagpapahayag ng iyong kinalulugang anak. Tanggapin mo ang aming mga alay upang ito ay maging paghahain ng kanyang mahabaging paghuhugas sa kasalanan namin, sapagkat siya'y kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin din. Itaas ang Diyos ang inyong puso at tinig. Tinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon natin. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat ay kaway aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang mga dakilang pahiwatig ng bagong pagsilang ay dinarapat mong mahayag sa iyong Korban. Dahil sa iyong tinigo at sa kalangitan, ang paitipisan ng iyong salita sa sangkatauhan ay aming ngayong sinasampalatayanan. Dahil sa Espiritu sa kanyang pagluko, nawaring kalapating tagapagtaguyod, tinanghal siyang Mesiyas namin iyong linggo para ihatid ang iyong balitang mga abay itatampo. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisilawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging ang loob, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ng lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inaando para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-aala-ala sa akin. Magsintayin po tayo. Ipakakundi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umitahin, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang pagkamatayan mo rin pagkabuhay ng iyong anak, kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung hinarapan na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalin natin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay isa ni Francisco na aming Papa at ni Luis Antonio na aming Obispo, kasama ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang iyong mga anak na pinipon mo ngayon sa mahal mong harapan. Gawin mo kami maging ganap sa buklod ng pag-ibig at pagkakaisa. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay kayo din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo po at maging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos at ina rin namin, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Samantalang aming pinananabihan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapulihan, ngayon at magpakailanman. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tumayan po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawa ng hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumagot. At sumayin. Magbatihan kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isa't salita mo lamang ay gagawin na ako. Naway ingatan tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Magsitayo po tayo. Ama namin mapagmahal, kami iyong pinapakinabang ay maging mga anak mo nawa sa turing at sa katotohanan. Sa matapat namin may kinig sa iyong anak na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiguro po tayo ang ating sarili, ang panalangin ni Papa Francisco para sa jubileo ng awa. Panginoon Jesucristo, tinuruan mo kami maging mawain tulad ng Ama sa langit. At hindi ka na sino mang nakakita sa ay nakakita rin sa Kanya. Ipakita mo sa amin ang iyong mukha at kami ay maliligtas. Ang iyong masintahing pagtingin ang nagpalaya kay Mateo at Mateo sa pagbungon sa salapi, sa babae na nangalunya at kay Magdalena sa paghangad ng ligaya sa mga bagay na makatupa lamang. At nagpatangis kay Pedro matapos ng kanyang pagkakanulo at nagdala ng pangako ng paraiso sa magnanakaw na nagsisisi. Itulog mong maninig rin namin, at tila ba sinasabi mo sa amin ang mga salitang binikas mo sa babaeng Samaritana. Kung bakit mo lamang ang kaloob ng Diyos. Ikaw ang hayag na mukha ng Amang hindi nakikita, ng Diyos na nagpapamalas ng kanyang kapangyarihan. Higit sa lahat, sa pagpapatawad at habag. Itulog mo ang iyong simbahan ay maging hayag ng mukha mo sa daigdig, na ikaw ang Panginoong hiling ng buhay at liwanag. Niloob mo ang iyong mga tagapaglibot ay mabalot rin ng kahinaan upang magdalang habag sa mga mamang at nagkakamali. Nawa ang lahat ng lalapit sa kanila ay madama ang pausulyo, pagmamahal at pagpapatawad ng Diyos. Isuko mo ang iyong Espiritu at italaga ang bawat isa sa atin sa pagpapadaloy ng langis ng paghirang upang ang jubileo ng awa ay maging isang taon ng biyaya mula sa Panginoon at ang iyong simbahan ay makapaghatid ng mabuting balita sa paghihirap ng may bagong sigla, magpahayag ng paglaya sa mga bihag at inaapi, at magpanumbalik ng paningin sa mga bulag. Hinihiling namin ito sa iyo, Panginoon Jesus, sa tulong ng panalangin ni Maria, Ina ng Awa. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. At pagpalain kayong lahat ng mga pangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, bumayo kayong taglay ang kapayapaang dulot ng pagmamahal ng Diyos. Salamat sa iyo.